What is up mga bay? You back right up po from Cebu City. Welcome po sa vlog natin ngayon. At pasensya na, medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload. So ang vlog pala natin ngayon mga bay is tungkol sa check engine sa ating motor. Now it has been 2 months mahigit na hindi na tayo nagka-check engine. Nagsimula yung check engine nung nagpa-remap tayo. Meron tayong mga troubleshooting na ginawa. So ito yung nasa panel ng motor mga bay. Let's watch it. Ayan, so ito yung current situation ng motor mga bay. Ayan. Wala na siyang check engine for 2 months, mahigit na. Ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba yung ginawa talaga. Okay mga bay, so yun po ang current situation ng motor natin. Wala na siyang check engine. Maraming salamat talaga kay Boss John from Jack Garage. So siya po yung nag-remap sa motor natin. Ever since na nagka-check engine, talagang tinulungan niya tayo para ma-resolve yung issue. So lahat ng mga troubleshooting na kailangan is sinuggest niya. At in the end, talagang nasolusyonan namin at nawala yung check engine. Thank you so much, Boss John. So baka may magtatanong, ano nga ba yung ginawa para mawala yung check engine sa ating motor? Previously, talagang napaka-stressful ng problema yung check engine. Ayaw naman natin na makita sa panel natin na merong check engine, di ba? Baka bigla na lang tumirik yung motor natin in the middle of nowhere. So ano nga bang ginawa? Nag-load ng bagong remap si Boss John sa ating ECU. At before niya ito niload mga bay, nagsabi siya sa akin, meron siyang isang customer na similar problem sa akin. So ang ginawa niya is nag-load siya ng bagong remap. 1 buwan mahigit, hindi na bumalik yung check engine. Gusto niya i-apply sa akin, so hindi tayo nagdalawang isip na pumunta kagad sa kanya. After nun, ang ginawa ko mga bay, gumamit tayo ng OBD2 at saka yung 3-pin cable na nabili natin sa Shopee. Up until now, hindi na talaga bumalik yung check engine mga bay. So ito na yung sagot sa mga palaging nagtatanong sa akin sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Solved na po yung problema natin. Napakaganda na ng takbo ng motor. So baka may magtatanong, kailangan nga ba talaga mag-remap? So ito'y opinion ko labang mga bay ha. Para sa akin, yes. Kung bakit? Pag magpapalit kasi tayo ng tambucho mga bay, nag-iiba na yung back pressure ng tambucho. Hindi na tama yung settings ng ECU natin tapos gumagamit tayo ng malalaki yung elbow, is umiinit talaga yung makina mga bay, at yun yung nagkukos na nagkakaroon tayo ng loose compression. So napaka-importante na matama yung air at fuel mixture dun sa ECU natin, hindi tayo magkakaroon ng knocking or katok sa ating engine. Isa din sa mga symptoms yan is kapag mabilis magbabawas ng langis sa ating motor. Yun ang mga signs na lean yung mixture ng motor ninyo. Yung iba ginagawa is pinapalitan yung injector para mas marami yung buga ng gasolina dun sa makina. Depende sa kanila yun mga bay. Ito yung opinion ko lamang based on my experience. After na remap yung motor natin, maganda yung takbo, nawala na yung limiter, pagpiga natin, nagre-respond kaagad at napakatulin nagtakbo. So yun lang mga bay, mabilisang vlog lang po ito. Meron kayong gustong i-add sa vlog natin ngayon, mag-comment lang po kayo sa ibaba. Kung gusto nyo rin pong magpa-shoutout, comment din po kayo sa ibaba. Isa-shoutout po kayo sa mga susunod na vlogs. Okay? Maraming salamat po. This is Uback Rider from Cebu City. See you guys in the next vlog. Peace!